Tapos, so, tumawag po kayo kagabi? Hindi. Hindi po kayo naisalang dito? Hindi po. Ah, hindi. May gusto lang po ba kayong batiin? Sino po yung i-shoutout mo? Yung DJ, yung nakilala ko dito sa live mo dati. Dati. Sino po yun? Yung nakilala ko sa live mo na yung donation ng anakan. Hindi Yung ko, humingi lang daw sa kanya ng lahi tapos iniwan na siya. hindi ko na ho maalala eh. So, bali, i-shoutout mo dahil magpalahi ka rin? Shoutout yun siya DJ, masyado siyang mabait. Mabait. Ayun, swerte mo. Nakatagpo ka ng mabait, di ba? Bibihira lang ho ngayon sa mga lalaki. Sobrang Mabait. DJ, nagpa-Gcash hanggang ngayon, di na ako binayaran. Ha? Ano daw? Ano? Nangutang sa Gcash. Ah. Sabi niya, nasa trabaho, sabi niya, may laman Gcash mo? Oh. Sabi ko, bakit? Oh. Sabi niya, pahiram mo ako, mamaya ako papalitan pag out ko sa trabaho ko. Magkano hiniram? Sige, amin na yung mo. Binigyan ko DJ, nung oras na yun, automatic, nag-send ako agad. Magkano nga po yung binigay mo? Sa trabaho niya, sabi niya, Ay. pwede bang pagsahod ko na lang bayaran? Ayun. Nagantay ako, baka katapusan pa ng mundo ibigay. Hindi, kailan po ba kayo sumali din eh? Ano po? Kailan ba yun? Oo. Kailan Hindi ko ho? na po matandaan. Lo? Tapos after ninyo mag-usap, nag-connect kayo sa isa't isa. Friend mo sa Facebook. Opo. Mm. Saan di po? Sa imo. O tapos, Hindi, dito sa WhatsApp. okay. So tapos nag-usap-usap kayo, gaano po katagal bago siya nanghiram ng pera sa'yo? Gaano po kayo katagal nag-uusap-usap? Nag-usap po kami nung tapos nanligaw siya sa akin. Mm. After 1 month, Mm. nakahiram na siya. Okay. Magkano nga po yung hiniram? 2,500 po. Sabi niya lang may laman Gcash mo? Sabi ko, oo. Oh. Sabi niya, pera muna ako mamaya na lang after ng work. Tapos, after ng work, sabi naman na niya, pwede pagsahod ko na lang. Pagsahod, sige, sabi ko. Oh. Tapos, kailan sabi niya katapusan. Baka katapusan na ng mundo, DJ. Aha. Hindi. Shout out sa kanya. Alam ko, lagi siyang nanonood dito. Hindi, connected pa po ba kayo mula noon hanggang ngayon? Binlock niya po ako. Sa anong rason? Ba't kanya binlock? Dahil po may utang na siya sa akin. Noong po wala pa siyang utang sa akin, araw-araw yung tumatawag. Kahit natutulog na ako, tumatawag pa rin. Oo. Tapos magpapa-Gcash, may oras siya para tumawag. After a while ng lahat ng... Basta yung nakakuha na siya. Pag hindi niya ako binayaran, DJ, isi-shoutout ko na siya dito kung magkano talaga. Wait, akala ko 2.5. Sabihin mo. Ipaprag ko na yung pangalan niya talaga. Kasi na yun Magkano nga po yung binigay? Umaabot. Magkano nga pong binigay mo lahat? Hindi ko pa po nakukwenta eh. Di ba 2.5 yung pinadala mo, sabi nyo, nung humiram siya? Po, na isa. Yung tapos? isang Gcash na hiningan niya. Naging kayo po ba? Hindi. Pagkatapos po? Naging kayo po ba? Opo. Naging kayo. So, yun nga po, nang hiram una ng 2.5. Nasundan pa ho ba yun? Nasundan pa ho ba yun? Ano po, DJ? Nasundan po ba yung panghiram niya? Nanghiram po ulit? Bali, po kasi, nag-online selling po kasi ako. Marami po kasi akong binibenta na kung ano-ano. Hindi. So, nag-order siya ng mga rice cooker, nag-order siya ng washing machine, nag-order siya. As in, marami na siyang na-order. Tapos, siya ng mga groceries, mga damit, sapatos. Basta yun, marami. Ano po yun? Hindi ko pa nakukwenta kung buo po yung padala mo sa kanya, lahat ng in-order niya? Buo po ba yun? O washing machine muna, sunod, rice cooker, ganon? Hindi sabay-sabay? Opo, isa-isa.
Isa-isa. Ba't naman ba't naman halimbawa binigyan po mo? ngayon, Alam mo naman na nagpadala ako ng rice hindi ka na cooker. binayaran nung una. Bakit binigyan mo pa ulit? Bakit? Sabi po niya kasi katapusan eh. Nanghiram na nga po siya ng 2.5 na cash, di ba? So tapos, nangutang hus ng washing machine. Tapos sinundan pa ulit ng susunod na araw. Ano naman, rice cooker. Sa sumunod na naman, ganto, ganyan. Sana nung una pa lang, Sabi niya po kasi sana nung una pa lang, hindi mo hindi na... nagpapautang pa ako. Sabi niya katapusan. So kailan ho siya umpisa ng utang? Pitsa uno? Hindi po, opo, ganun, mga ganun. So, ano po yung araw-araw nangungutang? Nag-order po ba siya? Opo. So, sabihin natin, 1,000 na lang isang araw, 30,000, mababa na yung 30,000 na binigay mo sa kanya? Hindi pa, pag kinuwenta ko, pag lahat po yun, at naghintay lang po ako ng 2 months para makumpleto ko yun, abutin po siya ng 6,000 dirham. Sa peso po ma'am, kasi dito po siya sa Pinas, di ba? Magkano ho inabot Pag lahat? kinumber po natin ng 6,000 dirham, abutin po siya ng, hindi po bababa sa 70,000. Okay. 70 pataas. Sabihin na ho natin 17, ha? 17 na lang. So ngayon, ang pangalan niya nag-umpisa sa ano? Pangalan lang, sabihin niyo po 'yung pangalan. Wag na ho muna 'yung apelyido. Sa susunod ako, ipiin mo sa akin, banggitin ko 'yung apelyido. Tapos ipopost ko 'yung video ninyo ulit. Rom po, Rom. Si Rom. Taga saan po 'yon si Rom? Di ko po alam eh. Di ko pa naman kami, di naman po sinagsabi. Kung taga saan. Pero naging boyfriend, naging kayong dalawa. Opo. Saan nyo po ba pinadeliver yung in-order niyang mga kagamitan? Saang lugar? Sa bahay po nila. Oo, siyempre may address ho yun. Saan po galing sa lugar ninyo? Sa probinsya nyo dito sa Pilipinas? Opo, sa Pinas. Saan po kayo dito sa Pilipinas? Po? Ano po yan? Ano po yan? Maingay? Ano po yan? Sino? Ay, yung pasyente ko siguro yan, DJ. Kawawa na may pasyente. Oh. May Baka pasyente ako nagugutom na ho yan. Main na po. Okay. Saan po kayo dito sa Pilipinas? Sa Nueva Ecija po. Tapos, Dito ba? saan niyo po pinadeliver yung mga ino-order niya? Yung mga inutang niya? Sa Ilocos po. Ibig sabihin, alam mong taga Ilocos. Kasi nasisend mo dun eh. May reference, may... Alam kung taga saan siya. Kasi po, tulad yung GCash, dinetect ko kung saan napunta, Manila. Tapos yung isang GCash, dinetect ko na naman kung saan number yon, tinawagan ko, napunta naman siya ng Tarlac. So sa mga GCash po, iba-ibang address yung lumalabas. Yung sigurado ho, bahay niya pinadeliveran noon. Bahay niya pinadeliveran ng mga... Wala, baka mamaya bahay ng isang babae niya yon or bahay ng isang asawa niya. Isang lugar lang po ba yung pinadeliveran mo? Siyempre, may kopya ho kayo Hindi nun. po. Hindi. Iba-iba po. So ano pong rason niya? Siyempre, ikaw bilang nobya, at alam mo, may papadeliver ka, bakit to dito mo pinadeliver nung nakaraan? Hindi. Hindi mo na tinanong yun sa kanya? Hindi naman dito yung pinadeliveran ko nung una. Hindi niya pinapadeliver kasi ang akin lang, makabenta ako. Hindi pala ako makakabenta. Okay. Kumbaga sa ano din, parang naging customer ko siya sa mga paninda ko. Sige ho. Yung alaga nyo po muna. Sige. Alagaan nyo po muna. Alagaan nyo po muna, ha? Sige. Okay na po. Okay. Sa susunod po, baka magparamdam mo siya sa'yo, kausapin mo muna. No, kung hindi... DJ, pag hindi na siya, hintayin ko siya nitong November. Pag hindi siya talaga, isa-shoutout ko lahat ng pinadalahan ko ng Tapos, ipopost ko yung video ng pag-uusap ninyo dito. Kasi dito kayo nagkakilala eh.
Para alam din po ng mga viewers natin na siya yan. Ha? Opo. Okay, sige. Maraming salamat. Salamat po. Thank you po. Dito ho kasi sila nagkakakilalang dalawa. No? Familiar po kasi yung mukha niya, sabi ko. Sumali na po siya. Akala ko kagabi. No? Kamukha niya lang po yun siguro. Yung nasa sasakyan na guest natin. Dito po kasi sila nagkakilala no? May dahilan na dito ho niya isa-shoutout kasi nanonood po yun sigurado. Mapanood po niya yung live natin o yung recorded video na sinoutout po siya ni ma'am, no? Ang pwede ko lang po magawa, no? Pwede ko kayong i-connect sa isa't isa, no? Sigurado alam ni sir yung hotline, alam niya po paano kami kontakin, no? Yun na lang po siguro, sir. I-PM niyo po kami dito. Hindi mo na ako kailangan mag-explain. Gusto mo, i-connect ko na lang po kayong dalawa, no? Baka ho si sir may problema. Naibinta lahat yung mga ref. Ba't ka mangutang na alam mong walang kasiguraduhan, di ba? Na may pambabayad ka. Porket girlfriend mo. Masaya ka ba na may nauto ka? Pareho sila may kasalanan kung tutuusin Pareho sila may kasalanan. Bakit? Kasi lagi ko pong sinasabi dito, pag may money involved na, dumistansya na kayo, no? Hindi ibig sabihin na dito nyo po nakilala sa programa natin, mabait siya o mapagkatiwalaan. Kasi kung magpa-line up sila, kayo, di ba? Hiningi lang po namin pangalan, edad sa kalugar lang po. Di ho namin alam kwento ng buhay ng bawat isa. Dito na ho yan malalaman sa live kung magtanong yung isa doon sa kinakausap niya. No, kaya ako sabi ko, mag-ingat po kayo sa scammer. Di ba? Mag-ingat sa mga scammer. O yan o. Paalala, mag-ingat sa mga scammer. O. Pag may money involved na, huwag na ho kayo magpatuloy. I-block nyo. Nasa abroad kayo. Nasa abroad po kayo. At alam mo nila, dito sa programa natin, halos karamihan, marami hong nanonood na mga nasa ibang bansa. Mga OFW. Masakit ho yan para sa dun sa mga scammer. Masakit sa mata nila. Lalo po minsan pag tumatawag ko kayo dito sa programa natin, puno ng gold yung katawan nyo, liig nyo. Totoo po yan. Oh. Yung iba na scam ng big bike. Yung iba babuyan. Iba pinatayuan ng bahay. Iba milyones. No? Kasi after po ninyo dito mag-usap sa live, wala na ho kami doon, di ba? Kayo na lang dalawa, di na po namin alam yung mga nangyayari. O, matatanda na po kayo. Alam na po ninyo ang dapat at hindi dapat. No? Hindi naman ho kami nagkulang paalala sa inyo. Kasi may waiver tayo, may reminders tayo, hindi nyo po binabasa Kahit hindi nyo po basahin, kung alam nyo po na, ay, nasa abroad ako. Tapos siya, hindi ko nga po alam kung taga saan ito. O, sinagot mo na, naging kayo. Nasa abroad ka. Tapos pag utangan ka ng pamilya mo, ayaw-ayaw mo. Bakit? Pumunta ako dito sa abroad, wala naman kayong pinadala. Nanghiram ako na sa inyo pang allowance ko. Pang placement fee ko, hindi nyo ako pinahiram. Ngayon utang kayo. Di ba may ganon? Hindi ko sinabing lahat Pero pagdating ho sa boyfriend mo, girlfriend mo nang utang sa'yo, di mo pa nga nakita personal. Padalahan mo. Bigyan mo. Naalala nyo po yung kakakwento ko lang po nung isang gabi. Yung nagpatulfo galing dito sa Wanted Sweetheart na punta sa Wanted sa radyo.
20 years mahigit sa Qatar, supervisor sa isang hotel, no? Tapos sumali dito sa programa natin, nagkakilala silang dalawa, no? Naging sila, tapos binilhan yata ng sasakyan o motor yun, parang sasakyan yata eh. Oo. Anong sabi niya? Halos buwan-buwan nagpapadala ako dyan sa Pilipinas sa'yo ng bagahe, ng box, chocolate. Tapos ganyan ang gagawin mo, ibang nakasakay sa sasakyan. Nasa akin yan, ganun-ganun, no? Akala niya siguro kakampihan. Samantala yung mga anak ko, 20 years mahigit ako dito, hindi siya nakatikim ng chocolate galing sa Qatar. O kita mo? Mga anak niya, 2 dekada mahigit sa abroad, di man lang nakatikim ng chocolate. Samantala kakakilala niya pa lang, hindi man lang sila nagkita personal ng lalaki. Kinuhanan ng sasakyan. Ganun. Pinadalahan ng box buwan-buwan. Bakit? Punggan ang utog dang. Kapag hindi pa kayo nagkita, huwag ka maniwala. Pigilan ang utog. Kahit nga nagkita pa eh. Malayo naman kayo sa isa't isa eh. Oo. Bibigay mo yung tiwala mo. Pero sigurado ka ba na siya nagtitiwala din sa'yo? Na siya ba loyal sa'yo? Masaktan ka lang. Yun nga lang magkasama sa isang bahay, sa isang lugar. Diba? Naglulukuhan. Yan pa kayong hindi mo pa nakita. Nag-video call lang kayong dalawa. Pinalisik niya lang ang tiny bubbles niya. In love ka na? Tiny bubbles. Kabuti nga hindi niya ako sinisi. Dahil dito sa programa ko na-scam siya, 70,000 plus. No? Kasi babalik ko sa kanya yung kwento, yung usapan. Ay, ang botch, langaw! Ewan ko, bot sa langaw.